Cancer at mga chronic diseases, bakit hindi gumagaling? Dahil lahat ng ginagawa sa atin ay remedies lang. Kung talagang gusto nating gumaling, be sure na bukas ang isipan mo at tapusin mo ang videos na ito. Dahil ang taong gustong gumaling, yung taong nakikinig at handang matuto. Alam niyo ba ang katotohanan? Kaya naman talaga hindi gumagaling ang mga chronic diseases, most especially cancer at kahit hypertension lang. Dahil remedies lang naman po ang ginagawa natin o ginagawa sa atin. Tingnan po natin ha, dito na lang sa cancer cells. Paano tayong makakasurvive sa cancer? Yung bukol o yung cancer mismo ang ating anong ginagawa dito? Inoopera, binibigyan ng mga radiation, chemotherapy, at kung ano-anong proseso. Na kung saan, dapat maintindihan ba natin at inaalam natin, ito ba talaga yung paraan para gumaling tayo? O paraan lang para pansamantalang may maramdaman tayong maganda? Ano po yung sinasabi natin? Ang katawan po, isa lang ang paraan para papunta ito sa paggaling o kagalingan. Dapat na-activate natin ang stem cells, ng human stem cells. Napapalakas natin ang immune system. Napapalakas natin ang cell regeneration o papaano gagawa ng bagong selula. O yung stem cell, ito yung repair. At yung detoxification. Ngayon, ito po yung tinatawag na self-healing. Galing po ito sa Panginoon mismo. At yung mga ginagawa sa atin, magmula sa mga sakit na hypertension, papunta sa kung ano-anong chronic diseases at most especially cancer. Ito bang mga nabanggit na ito? Meron bang paraan na ang ginagawa sa inyo? Itong mga ito. Tingnan nyo ha, kung hindi mo mapapalakas ang immune system mo, sino ang magpoprotekta sa katawan mo? Kung hindi mapapagana ng mabuti ang detoxification, paano malilinis ang katawan mo? Kung hindi mapapagana ng mabuti ang cell regeneration o paggawa ng bagong mga selula ng katawan natin, paano yung mga cancer cells na yan, paano yung mga apektado nating mga organs, paano mabibigyan or mabubuhay ang mga magkakaroon ng mga bagong cell. At yung repair na stem cell, paano ito mangyayari? Or paano magre-repair ang cell kung hindi natin ibibigay yung kailangan niya? Ano po yung sinasabi natin dito? Di ba malinaw naman po sa atin na ang katawan natin is composed of nutrition. Ito po yung bumubuhay, nagpapatakbo, naglilinis, nagpapalakas ng katawan natin. Napakalinaw po niyan. Pero tingnan nyo, yung mga prosesong ginagawa sa inyo, especially sa cancer, ito ba yung ina-activate? Ito ba yung pinapalakas? Ito ba yung mga to yung wini-workout? Immune system, cell regeneration, repair, detoxification? So, paano po tayong gagaling? Tingnan nyo ha, tatanggalin yung bukol nyo, ikikimotherapy, o kung ano-anong radiation at gagawin dyan. Di ba yung mga nabanggit natin, imbis na palakasin, paganahin, lalo pang pinapahina yung katawan. Paano malalabanan ng katawan ang cancer cells? Kung andyan dyan ang mga chemicals, nandiyan dyan yung mga harmful na radiation na yan. Common sense po, paano makakasurvive yung katawan natin? So lalong-lalo na, di ba? Natatakot tayo, tinatakot tayo. Paano hindi tayo matatakot? Kasi hindi natin naiintindihan eh. Ganun po kasimple. So it's about time, dapat bigyan natin ng bukas na isipan na ang tao gumagaling po. Ang hypertension, paano gagaling yan? Simpleng baradong ugat at maruming dugo. Ano yung ginagawa sa atin? Binibigyan ng vasodilator, pampabuka ng mga ugat. O, di ba? Pag uminom ka ng maintenance, okay.
gumaganda yung blood pressure mo, pero nalilinisan ba nito yung root cause, yung ugat? At saka yung ugat natin, nawawala ba yung barat, yung dugo natin, nalilinisan ba? So, simple lang po, sa hypertension. Kung malilinisan natin yung katawan natin, yung ugat natin, yung dugo natin, gaganda yung blood flow. Tinuturo ba sa atin ito? Ang dami pong hindi sa atin ipinapaintindi. Ang paggaling po ng katawan, nagsisimula po sa isipan. Kung sarado po yung isipan natin, hindi natin naiintindihan yung tama, at patuloy tayong maniniwala sa mga sinasabi ng mga authority na akala natin sila yung responsable sa kalusugan natin. Tingnan niyo po ito maigi ha. Yung mga pinupuntahan ba natin na sinasabing binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon para gabayan tayo sa kalusugan, sinusunod ba yung mga utos ng Panginoon? Paano mapapalakas yung katawan? Paano malilinisan? Paano mag-aayos yung paraan? So, it's about time po na matuto tayo. Nandito po ang mga natural doctor kung paano ituturo itong mga ito, paano palakasin ang immune system, paano palakasin ang cell regeneration, ang repair, ang detoxification. Ito po yung self-healing. Huwag po nating questionin at i-underestimate na ang self-healing ng katawan natin, ang immune system, ang stem cell, ang cell regeneration, detoxification, ay limited lang ang kakayahan. Kaya po ganon, kasi hindi naman natin ibinibigay ang kailangan ng katawan. Kahit bigay pa natin ng ibigay ang mga sariwang prutas at gulay at mga nutrisyon na yan, kung hindi po kayo well-educated enough, kung wala kayo na pagtatanungan, wala nag-i-explain sa inyo kung ano yung nangyayari, at dapat sa katawan, wala nag-i-explain sa iyo kung ano itong nangyayari sa iyo pag kumain ka ng sariwang prutas at gulay, paano ito lalabanan ng sakit, paano napapalakas yung katawan, paano lalabanan ng cancer ng katawan mismo. Okay? Ito po yung masasabi natin, no? Pag sinabi natin yung mga treatment na ginagawa nyo sa mga sakit nyo, kung ano pa man yan, mas makapangyarihan at mas malakas yan. No, yung mga opera na yan, radiation, cobalt, at kung ano-ano pang yung chemotherapy na yan, kung mas makapangyarihan po yan kaysa self-healing, ibig sabihin, mas makapangyarihan po yung tao kaysa gumawa ng tao. Bakit po? Ang self-healing po kasi galing sa Panginoon eh. Okay? Ano po kailangan? Palakasin po natin itong self-healing na to. Magugulat ka. Pag ang katawan, ang isip po natin is punong-puno ng pag-asa at naiintindihan po lahat at ginagawa po lahat, especially guidance po ang wala sa atin. Ito po yung pinaka number one na problema ng mga taong may sakit. Wala pong naggagabay. Wala pong napagtatanungan kung ano yung nangyayari. Kasi simple lang naman po ang kalusugan eh. Dapat lahat po ng nangyayari sa inyo, yung mga pinapagawa sa inyo, hindi inuutos. Dapat po, especially nandiyan kayo sa mga chronic diseases at nasa cancer kayo, no? Dapat po meron po kayong guidance. Ano po 'yan? Yung galing po sa Biblia, dahil ito po yung user's manual ng tao. Meron po kayong napagtatanungan, nag-i-explain, naggagabay sa inyo, na i-interpret kung ano yung mga ginagawa at nangyayari sa katawan. Andiyan po yung self-healing. Very powerful, unlimited po yan. Imposible po, magkamali tayo at imposibleng malampasan ng tao ang kapangyarihan o itong self-healing na galing sa gumawa ng tao. Ang problema, hindi po natin pinapriority. Yung mga katulad na doktor na nag-i-educate, hindi tayo nagre-reach out, hindi natin kinakausap man lang, kahit pre-consultation, ayaw man lang natin makipag-usap. Ito po yung tandaan natin. Cancer, autoimmune disease, chronic diseases, lifestyle diseases, lahat po yan. Kayang gamutin ng katawan at walang ibang nagpapagaling, Panginoon lang. Kung sumusunod tayo sa mga pamantayan niya. Ngayon, dahil sa tao ka sumusunod, ibig sabihin, mas naniniwala ka sa tao kaysa nang gumawa sa tao. Salamat po.